Matapos siyang maalalayan pahiga ay mabilis akong tumayo para sana kumuha ng gamot. Kaso bago pa man ako makahakbang paalis ay mabilis niyang hinawakan ng braso ko. Nang muli ako mapatingin sa kanya ay bahagya na siyang nakadilat kaya nagpang-abot ang mga mata namin. Please don't leave. Mahinang pagsusumamon niya sa matamlay na mga mata. Mahina, ngunit parang bombang sumabog dahil rinig na rinig ko. Puno rin ng pagmamakaawang mga mata niya. Kaya marahan kong tinapikan kami niyang nakahawak sa braso ko. I want. Ikukuha lang kita ng gamot. Garalgal ang boses na saad ko. Marahan siyang tumango bago ako binitawan. Mabilis ako naglakad patungo sa kusina. Nagtimpla ako ng maligamgam na tubig saka naghanap ng gamot sa medicine kit niya. Nagkalkal ako na nagkalkal ngunit wala na paracetamol na pwedeng ipainom para sa lagnat. Oh shit! Nababahalan tinapi kong noo. Bitbit ang bowl na may maligamgam na tubig ay patakbo kong tinungo ang main door at binuksan ito para i-check ang panahon. Buti na lang humupa ng malakas na ulan. Naalala kong may malapit na pharmacy dito sa loob ng subdivision kaya nabuhayan ako ng loob. Sinarado ko kaagad ito at muling umakyat sa itaas. Napalunok pa ako ng laway bago umupo sa kanyang tabi at marahan siyang tinapik para kunin ang atensyon niya. Tatanggalin ko lang to. Marahang usal ko habang dahang-dahan tinatanggal ang kumot na nakabalot sa kanya. Tumango lang siya sa response na natili pa rin siyang nakapikit. Sinimulan ko ng marahang pagpupunas sa kanyang noo, muka at braso. Nang dumakong mga kamay ko sa matipon na niyang dibdib ay nag-alangan pa akong ipahubad ang suot niyang t-shirt. Napalunok ako ng laway bago hinawi na lang din ito ng marahan para mapunasan. No question. Damon Lucif Helgon is a perfect creation. From his thick eyebrows, pointed and perfect nose, thin yet kissable lips, divided chin na binagay ng balbas niyang bumagay sa umiikting niyang panga. Mula ulo hanggang paa, walang tapon. Napakatikas pa rin ang katawan niya na tinalo pang mga lalaking modelo. Kahit sa nagdaan ng mga taon ay hindi malang napabayaan. Puno ng papuri at hindi ko malang magawang ialis sa mga mata sa kanya na ngayon nakapikit. Pinagpatuloy kong pagpupunas hanggang sa makasiguro akong bumaba ng lagnat niya. Kumuha ko ng thermometer at nilagay ito sa kilikili niya. Laking tuwa ko nang bumaba na ito sa 37.8 degrees Celsius. Kanina kasi para siyang sinisilaban sa sobrang init pero hindi ako dapat makampante hanggat wala pa siyang naiinom na gamot. Mr. Helgon, tawagan ko na lang kaya ang private doctor mo o hindi kaya si Dr. Liro? Marahang suwestyon ko pero umiling lang siya. Thanks, but no need. Trangkaso lang to. It will gone soon. He responded with his eyes still closed. Eyesight. Gusto ko tuloy sisihin ang sarili ko dahil baka napagod siya sa pag-asikaso sa akin. Okay, but please allow me to buy a medicine. Wala ka ng stocks ng gamot. Kailangan mo makainom kahit paracetamol lang. Maring tugon ko. He shook his head again. Maulan pa sa labas. No, the weather is fine now. At saka may malapit lang naman na butika. I promise, babalik din ako kaagad. Pamimilit ko pa. Nang hindi na siya kaagad nakasagot ay muli ako nakiusap. Please, kailangan mo ng gamot. Paano ka gagaling kung hindi ka iinom? Marahan siya nagdilat ng mga mata at tipid akong nginitian. Okay, Doc. Just use my car. Nasa drawer ang susi. Tugon niya na pa may halong pagbibiro pa. Kaya napangiti ako bago tinungod drawer na sinasabi niya. Be careful, hintayin kita rito. Bili niya tinangwan ko siya bago tuloy-tuloy na lumabas. Wala na ako inaksayang oras at dali-dali nagmaneho patungo sa pharmacy. Nagtanong pa ako sa guard para makasigurado sa direksyon. Nang makita ito'y agad din akong bumaba ng sasakyan at binili ang mga gamot na kailangan. Nag-hoard na ako ng maraming paracetamol and pain relievers in case for emergency. Nakahinga ako ng maluwag nang mabitbit ng mga ito ngayon. Inilagay ko ito sa sasakyan. Bigla kong naalala na hindi pa pala ako nakapagluto ng dinner namin. Kaya isipan ko magpa-take out na lang. Naghanap ako ng pinakamalapit na fast food at luckily, nadaanan ko isang sikat na Filipino cuisine kaya dali-dali ako nagpark at bumaba. Ngunit hindi pa man ako nakakapasok ay hindi sinasadyang nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na mukha ng babae. Hindi ito tinted glass kaya klarong-klaro ito sa loob.
It's Bianca. Natigilan ako't napaawang ang bibig habang nakatingin sa kinaupuan niyang table. Bianca is not alone. She is with someone and that someone is a guy. And I wonder if they're just friends dahil napakasweet nilang dalawa na kulang na lang magsubuan. Sumibo lang magkahalong kaba at galit sa damdamin ko. Hindi ako pumasok kaagad at hinayaan pang mga matang magmasid sa kanila. Hanggang sa nakita ko nang nagsubuan sila. The guy is touching Bianca's hand and he kissed it. Cheater! Inis na bulalas ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. I don't know how to approach her, but hindi pwede itong ginagawa niya. She's literally cheating habang yung fiancé niya may sakit. Kaya marahil wala sa bahay ni Damo ng babaeng to dahil busy pala sa ibang lalaki. Nang mapahina ako ng sarili ay buong loob akong pumasok sa restaurant. Bahala na kung anong mangyari, but I will tell her about Damo's condition. Sinadya kong maghanap ng maupuan malapit sa table nila para talagang mapansin at makita agad ako ni Bianca. Nilapitan naman ako kaagad ng waiter sa table na kinaupuan ko kaya nag-order ako ng mabilis. Hindi ko inaalis sa mga mata kay Bianca na ngayon abot tengang ngiti habang kaharap ang kabit niya. At mukhang malabo pa ako nitong mapansin dahil talagang nakafocus ang buong atensyon niya sa lalaki. Ang landi, ang kapal na mukhang magloko. Gigil na sabi ko habang kuyom ang kamao. Kahit wala kaming ginagawang masama ni Damon, ay sobrang nakukonsensya pa akong manatili sa bahay niya dahil akala ko mahal na mahal siya ni Bianca at ikakasama ng loob ng babaeng itong manatili ako doon. Yun pala, ang babaeng itong walang konsensya dahil sa kakatihan. Pigil na pigil ako sa sarili kong huwag siyang sugurin at gumawa ng iskandalo dahil public place ito. Kaya na mapansin kong tumayo siya at mukhang patungo sa comfort room. Ay napakabilis na naging kilos ko para sundan siya. At hindi nga ako nagkamali dahil papasok siya sa comfort room. Tinansya ko pa na walang ibang taong naririto bago ako lakas loob na pumasok para malapitan siya. Bianca! Gigil na tawag ko sa kanyang pangalan. Agad naman siyang lumingon sa gawi ko at kita kong labis na pagkagulat sa kanyang mga mata. Oh my goodness! Akala ko naman kung sino. Ginulat mo naman ako, Amanda. Natatawang turan pa nito sabay hawak sa kanyang dibdib na animoy gulat na gulat nga. At talagang nagagawa pa ng babaeng itong umakto ng ganito sa harapan ko? Seryoso at tuwid ko lang siyang tiningnan. Hindi ko magawang ngumiti dahil sa mga nasaksihan ko. Hey, Amanda! What's with that look? You look scary, ha? Naikunot ng noon niya habang sinasalubong ang matalim kong tingin. Am I look scary? Well, talagang dapat kang matakot dahil alam ko ng tinatago mong baho. Matapang na salaysay ko habang nakaangat ang isang sulok ng labi. Kumunot ang noon niya, she looks confused. What are you talking about, Amanda? Maang-maangan pa nito. Ngunit hindi ako nagpapatinag, lalo pat kitang-kita ng dalawang mga mata kong kawalang hiyaan niya. May kasama ka ibang lalaki, hindi ba? Alam ba to ng fiancé mo? Alam ba ni Damo na iniiputan mo lang siya sa ulo? Derechahang salaysay ko na ikinaawang ng kanyang labi. What? Excuse me? Kitang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Bianca dahil sa pagkagulat. Mas nilapit ko pang sarili ko sa kanya para talaga ipamukhang kataksilan niya. May sakit ang fiancé mo tapos ikaw nakikipaglandian sa ibang lalaki? Kuyumang kamaong asi ko. What are you talking about? Paano magkakasakit ang fiancé ko kasama ko siya ngayon? Bulalas ni Bianca na ngayon bakas ng kalituhan sa kanyang itsura. Ako naman ngayon ang napaawang sa narinig. Natigilan ako habang pilit iniintindi ang sinabi niya. Naguluhan ako bigla. Dumaan saglit ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Oh my goodness! I got it now! Don't tell me nang inakala mong fiancé ko si Mr. Damon Lucif Halgon? Biglang sambulat ni Bianca sabay hagalpak ng tawa. Kumunot ang noo ko. Teka, tama ba itong naririnig ko? Ha? Tanging nasagot ko lang sa sinabi niya. Amanda, the name of my fiancé is Damon, but his family name is not Halgon. He is Mr. Damon Martin Romero. Ewan ko ba, talagang attractive ako sa mga Damon na pangalan. Well, anyway, hindi mo ba kami nakita ng engagement party? Hindi ba't pumunta ka? Paliwanag at tanong pa ni Bianca.
na ikinapanlaki ng mga mata ko. Shit, ibig sabihin, hindi ang hinayupak ang fiancé niya? Ibig sabihin kapangalan lang pala? So maling-mali pala ako nang inakala? Oh shit, paano ko ba naman kasi malalaman hindi ko magang manood nung party dahil nagwawala ang damdamin ko noon. So all this time, ako lang itong nag-a-assume na may relasyon silang dalawa at ikakasal pa. Oh my goodness, gulong-gulong isipan ko sa maraming katanungan. At bago ko pa man maibuk ang bibig ko para makapagsalita, ay kinaladkad na ako ni Bianca palabas ng comfort room para ipakilala sa fiancé niya si Mr. Damon Martin Romero pala. Habang nagmamaneho pa uwi ay walang humpay sa pag-agos ang mga luha ko. Patuloy at paulit-ulit na umi-echo sa aking pandinig ang mga siniwalat ni Bianca na siyang sobrang nagpagulantang sa akin. Alam mo Amanda, I shouldn't be proud na sabihin ito but I guess you need to know this. Kahit anong gawin kong effort at pagpapapansin kay Damon noon. I mean, kay Mr. Helgon, he still didn't want me because he's madly deeply in love with you. So we really just remain friends and business partners. And being at his side for long years after you rejected him, he's still longing and hoping na muli kayong pagtatagpuin ng tadhana. And one more important thing, huwag ka sana mabibigla but Damon knows everything about you and your child. Tumigil nga siya sa pangungulit but he's always been your stalker up until now. Yung incident sa hotel, he planned it. Dinami pa ako ng loko. Napa-acting tuloy ako. He also knew that you're the new owner of that hotel. Alam na alam niyang nandito ka na sa Pilipinas, including the date and the time kaya minadali niya ako mag-check-in sa hotel mo. And sorry for the mess I did. It's really intentional just to get your attention. And he even spent money for our engagement party because he wanted you to be there. Treat niya lahat yun because he's so happy na napapunta kita. Nababaliw na talagang lalaki yun sa'yo. Ilang successful at nagagandahang babae nang nareto namin sa kanya but he refused. Para patunayan ko sa'yo nagsasabi ako ng totoo. Try to explore the other room of his house. Nandun lahat ng katibayan. My tears keep on flowing like a river. I don't know how to feel. Ako nasasaktan sa lahat ng mga pinagtapat ni Bianca. Nasasaktan ako para sa lalaking inakala kong nakalimot at nakapag-move on na. Pero yun pala ay walang sawang naghintay sa akin, sa amin ni Baby Amadeus. And to confirm everything, ay binilisan ko pang pagmamaneho. Sobrang lakas na kabog ng puso ko. I really can't wait to prove Bianca's revelation. Ramdam ko nagsasabi siya ng totoo. There's no reason for her to lie, lalo pat masaya na siya ngayon sa fiancé niya. But I really wanted to know more and see it with my two eyes kung ano pa ang kailangan ko matuklasan. Nang makarating ay inayos ko munang sarili. Pinunasan ko maiging namumulat basang mga mata dahil haya ko pang sabihin kay Damon ang nalalaman ko mula kay Bianca. Isa pa, may sakit siya ngayon kaya hindi magandang pag-usapan namin. It is not the right time to talk about this matter. I don't want to stress him out. Nang mapakalmang nagwawalang puso'y napagdesisyonan ko na rin pumasok. At napaawang ako sa gulat na makita siyang nakaupo sa sofa. Mukha niyang bumungad sa akin at mukhang inaabangan talagang pag-uwi ko. Mr. Helgon, bakit ka bumaba? Matamlay ka pa. Nag-aalalang tugon ko't nagmamadali siyang nilapitan. I'm feeling better now. What took you so long? I'm worried. Aniya in his baritone yet low-tone voice. Kahit matamlay, ay mababakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Bahagya ako umupo sa tabi niya at buong puso siyang nginitian. I'm sorry. Hindi pa kasi ako nakakapagluto kaya dumaan na lang ako sa isang Filipino restaurant para magpa-take out ng pagkain. Matapat na sagot ko. It's somehow true. Ang hindi ko lang naman sinama sa sinabi ay ang tungkol sa hindi inaasahang pagkikita namin ni Bianca. Marahal lang siyang tumango. Do you want to eat in the dining or kung gusto mo sa kwarto, I can bring you food there? Malumanin na sambit ko. Kung saan mo gusto? Tipid na sagot niya kay nakangiti akong tumayo. Okay then, sa dining table tayo. I'll just prepare the food. Ani ko tumungo agad sa kusina. I'll prepare everything. Mas panatag ang loob ko ngayon na magkikilos dito sa bahay niya after malaman ng lahat. Kampante na ako to wala nang inaalala. Agad din siyang umpon nang matapos ako. He looked so happy the whole time kahit makikitaan pa ng katamlayan ng kanyang mukha.
Finish it para makainom ka ng gamot. Tugon ko nang iabot sa kanyang rice at bulalo. Yes, Doc. Nakangiti sagot niya kaya nahawa na lang din ako. Kung hindi pa ako nagstay dito ay hindi ko malalaman na may tinatagong kakulitan din palang isang damon Lucif Halgon. I also put a food on my plate at sinimula na rin ang pagkain. Pasimple akong sumusulyap sa kanya at sa pagsulyap ko ay lagi nagpapang-abot ang mga mata namin. He's doing the same thing. Ano ba? Kumain ka na kasi. Hindi ko mapigilang hindi pamulahan ng pisngi. Busog na nga ako sa view eh. Ani ang hindi inaalis ang tingin sa akin. Damon! Pagmamaktol ko dahil ramdam kong nanunudyo niyang tingin. Finally, binanggit mo na rin ang pangalan ko. You keep on calling me Mr. Halgon like I'm the oldest uncle. Natatawang sabi niya. Ano Mr. Halgon? Hinayo pa ka mo? Diretsahang turan ko na kinakunot ng noon niya. Tinakpan ko na lang bibig ng pagtantong sinabi. You're so mean. He pouted like a baby. Kung hindi lang kami kumakain ay bakang magalpak na ako ng tawa. Hanggang sa nagpatuloy kami sa pagkain at natapos ay hindi pa rin nawawalang kakulitan niya. Ilang minuto kami nagpahinga sa sofa bago ko siya nalalayang paakyat sa kwarto niya for him to rest. Binigyan ko na rin siya ng tubig at gamot at agad niya naman itong ininom. Amanda, I just want to say thank you for taking care of me. Bisita kita dito pero ako pang pinagsilbihan mo. Puno ng emosyon na sabi niya. Ano ka ba? Malit na bagay lang to. At saka naasikaso mo na ako. Nakangiting turan ko lang. Nakahiga na siya ngayon. Seems like may gusto pa siyang sabihin pero hindi niya mailabas. I'll go outside. Magpahinga ka na. Babalikan kita mamaya dito to check your temperature. Ani ko habang kinukumutan ng katawan niya. He just nodded and smiled sweetly. He really looks innocent and harmless right now. Sobrang ibang-iba sa damo noon. Yung kahit inaalagaan ko na siya sa tuwing nagkakasakit siya, lagi pang nagsusungit at hindi man lang magawang magpasalamat. Good night. Malambing na turan niya. Good night. I replied bago tuluyang lumabas sa kanyang kwarto. Muli akong bumaba sa sala at naupo ng ilang minuto sa sofa. Ngayon ko na gagawin ang plano ko. Bala ko maglibot-libot at magsaliksik sa iba pang mga kwarto dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi nahahanap ang mga sinabi ni Bianca ang mga bagay na magpapatunay. Curiosity hits me real hard. Nagsimula na namang sumibol ang kaba sa dibdib ko. Tumayo na ako at nagpa siyang pumasok sa unang kwarto sa ibaba. I didn't saw anything except for drawers and iilang books. Kahit walang natutulog dito ay nanatili pa rin itong malinis. I even opened the drawers but I saw nothing. Hindi rin ako nagtagal sa loob dahil napakalawak pa ng buong bahay at mukhang matatagalan ako sa paghahanap. Ang pangalawang kwarto naman ang pinasok ko at kagaya na nauna ay wala rin ako nakita except sa mga lumang gamit na hindi na nagagamit. Hindi rin ako nagtagal sa loob. Eyesight? Hindi naman siguro ako ginugood time ni Bianca. Baka naman inalis na ni Damo lahat kaya wala na ako makita. Nawalan na ako ng pag-asa. Mukha naman kasing walang something sa ikatlong kwarto. Lalo pat nasa dulong bahagi ito. Gayunpaman ipinagpatuloy ko pa rin ang pagpasok. I turned the lights on. At halos mawalan ako ng balanse nang bumungad kaagad sa aking mga mata ang napakaraming larawang nakadikit sa pader at kisame. At ang umagaw sa atensyon ko ay malaking portrait namin ni Baby Amadeus. Natutup kong bibig habang marahang naglalakad para isa-isang tingnan ng mga larawan. Kuha ito magmula baby pa si Amadeus. May 1 buwan, 2, 3 hanggang sa nag-4 na taon siya. Walang paliya. Ang iba'y kuha sa mall na magkasama kami ni na Mama Anita at Manang Rosa. Marami ring mga larawan ko. May nakaupo sa terrace habang nagkakape. Naglalakad sa isang department store sa Los Angeles and a lot more. Imposible. Where did he got all of this? Bumuhos ng maraming luha sa aking mga mata. Habang sapong dibdib na parang bombang sasabog sa emosyon. Bianca was right. Damon was stalking us the whole time. Tumigil nga siya sa pangungulit ngunit sinubaybayan niya kami sa loob ng 4 na taon. I even played a video recorder na nakalagay sa isang drawer. It's Amadeus and me. Kuha ito sa park nung nagsisimula pa lang siyang maglakad. Nakaalalay ako sa kanya habang napakalawak ng ngiti. Walk baby, walk! You can do it! I heard my voice.
sounded so excited that time. Hindi mo wala-walang pagbuhos ng malaulang luha habang pinagpapatuloy kong panunood. I felt so guilty. Para bang napakasama kong ina't babae dahil ipinagkait ko sa mag-ama kong panahong dapat sana'y magkasama sila. Na dapat sana'y naiparamdam nilang pagmamahal sa isa't isang magkasama. I was so selfish dahil masinun akong sarili dahil sobrang galit ko sa kanya noon at gustong magiganti. Ni hindi ko na naisip kung anong mararamdaman ng anak ko. 4 na taon kong inunang sarili. Hinayaan ako sang maghilom ang sugat na nakaraan. And I guess it's more than enough. It's about time to forgive him. Amanda, bahagya ako natigilan at itinuon ng luha ang mga mata sa nakabukas na pintuan. Kita ko sobrang lungkot sa mga mata ni Damon. Gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Pilit niya pang iniiwas ang kanyang tingin dahil pansin kong hiya doon. Hindi niya ito masabi ng diretso kaya marahan ako lumapit sa kanya. And I didn't expect what I did next dahil bago pa man niya ibukang kanyang bibig ay mabilis ko siyang ginawa na ng halik sa mga labi. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabik. Ngayong malinaw na lahat kay Amanda, magawa na kaya niyang balikan si Damon at mabuo ang kanilang pamilya? Ito na kaya ang simula ng masaya nilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.